Masarap ang alimango, pero meron palang klase nito na nakalalason na siyang nakain ng isang pamilya sa Cagayan. Kaya pare-pareho silang napahamak. Sa mga naghahapunan papurian, ulam nyo ba ngayoy alimango o alimasag? Wow, ang sarap! Bago nyo ito himay-himayin, kurot-kurutin ang alige at sipsipin ang mga sipit, titigang munang maigi ang inyong kinakain. Dahil baka po matulad kayo sa isang pamilya sa Santa Ana, Cagayan na pagkatapos kumain ng isang uri ng alimango, nasipit ni kamatayan. Nangisda raw noon si Eugenio nung may nalambat siyang 6 na alimango. Na iniluto ng kanyang misis. Para sa akin, lutong-luto talaga. Mga 30 minutes siguro yun. Tinitingnan ko yun kulong-kulo. Pinagsaluhan nila itong mag-anak. Nung nakarami na sila, sabi ko, tirahan nyo ako kahit isa lang. Natikman ko iba ang lasa. Maasim po siya. Pero matapos lang daw ang ilang minuto, Yung anak kong 2 years old na si Macnil, nagsuka siya. Pati yung isa kong 5 years old po, itinakbo na namin sa hospital. Nakita ko yung anak ko, hindi siya makahinga. Parang nababara na yung lalamunan niya noon. Umaayos siya, tapos ilang oras na naman, kaya nawawala na naman yung pitik ng puso niya. Natatakot na ako, baka nang mangyari sa anak ko. Nag-aagaw buhay na yung anak ko, hindi ako mapakali doon. ang 5 taong gulang na si Clark, dead on arrival sa ospital. Habang ang kapatid nitong si Macnil, sunod na binawian ng buhay. Si Maylin, maswerteng hindi nalason. Pero ang kanyang mister na si Eugenio, na comatose. Nung tinakbo siya doon sa hospital na yun, nasa ICU siya noon. Wala na po siyang malay. Noon nga po nagdala sa kanya na anak niya na isa doon. Noon nagbantay sa kanya Parang nawalan na din po siya noon ng pag-asa. Ang akala niya kasi mamamatay na yung mama niya. Magigising pa kaya ang mister ni Maylin? At anong klaseng alimango ba ang gumawa nito sa kanilang pamilya? Dito sa Isla Palawi, sa Santa Ana, Cagayan, makikita ang uri ng alimangong ito. Pagapang-gapang sa mga batuhan, lumalaki ng hanggang 10 sentimetro. Ang shell nito, batik-batik na pinaghalong kulay pula at kahel. Ito ang binansagang devil crab. Ito talagang naklase na nakakalason talaga, yung inulam ng namatayan. Mataba siya ito, malaman. Pero dito sa norte, ang tawag dito, kuret, salitang Cagayan na ang ibig sabihin, lason. Dahil ang alimangong ito talaga palang nakalalason. Of the 9 species na meron tayo sa Pilipinas, siya po ang may pinakamatapang na toxins. Sa muscles po, including yung kanyang carapace, meron po siyang toxin. Yung toxin na nasa katawan ng devil crab ay hindi po naaalis kahit napakuluan ng ilang oras yun. Ang crabs na to ay nagtataglay ng 2 toxins. Yung tetradotoxin at saka saxitoxins. Wala po pong antidote for that toxin ng crabs. Hindi dapat siya kino-consume. Taong 2014, sa La Union, nalason din ang isang mag-anak matapos kumain ng kuret. Sa Loon, sa Bohol naman, isa ring residente ang namatay matapos papakin ang deadly alimango. Samantala, ang padre de pamilya ng pamilya Cuabo na si Eugenio na comatose pagkatapos kumain ng kuret. Makalipas ang 2 araw, nagising at nakaligtas. Nahihilo ako, hindi naman ako makabangon. Susuka ako, ma'am. Depende po sa dami ng toxin na nakain niya. Kung mas konti, mas pwede siyang mag-recover, pwedeng mild lang yung sintomas, pero kung marami siyang na-intake na toxin, pwedeng severe ang manifestation nito, including death.
Narinig na raw ni Eugenio noon na nakalalaso ng kuret pero binaliwala raw niya ito dahil nung linggong yon, kumain din daw ng kuret ang kapwa niya mangingisdang si Walden pero wala naman daw ditong nangyari. Tinamag na kanya mi ma'am no pa nalasag ka jay alimango nga jay. Dati nga si daw nga jay ma'am. Ang mga tiga BIFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinaalalahanan muli ang mga mangingisda sa bayan ng Santa Ana sa panganib ng pagkain ng kuret. Na poisonous crabs in the Philippines. Huwag na po tayo magpakasakali. Samantala, pagka-discharge sa ospital nitong Lunes, dito lang na ipagtapat ni Maylin kay Eugenio na nang dahil sa alimango, wala na ang dalawa nilang anak. Sakit ma'am, nalakamdam ko kayo. Dalawa sila magsasama pumunta sa dagat na pag dumating ako ma'am. Kasama ko pa silang magkuhan ng mga shell noon. Ngumit kaming tatlo ang ulam. Isip ko na din po sana ako na lang kasi yung babata pa nila eh. Ayoko na po kumain ng alimang. Kahit kailan talagang may trauma na po kami. Kaya po sa mga kalugar ko, kung gusto nyo kumain ng alimang na yun, sana kilalanin nyo na mabuti para hindi kayo matulad sa amin. Anak McNeil at Clark, sana kung nasamang kayo, magpapakabait kayo palagi. Hindi lahat ng iniluluwa ng dagat biyaya. May ilang kayang manipit pababa sa hukay. Mahal na mahal ko po kayo, anak ko. Namimiss ko kayo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.